Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada! Uy, alas 8:08. Uy, napakinggan yung mga kabrigada pala kanina bago tayo bumalik sa ating programa, yung ating Christmas Station ID. Yan. Every oras-oras mga kabrigada, yung mapapakinggan nyo na ho iyan. Yan. Siyempre mga kabrigada, alas 8:08 ng umaga at ang oras yan po mga kabrigada, inatid sa atin ang ating Yummy Vit Oral Drops. Ay! Type ko yan. Kapag ang anak natin mga kabrigada ay 6 months pataas, yan na po mga kabrigada yung pwede na pong kumain ng solid foods. Pero kadalasan kahit solid foods mga kabrigada, kailangan nating i-mash, durugin mga kabrigada kasi syempre hindi pa po gaanong kompleto. Actually, ang iba pa nga po mga kabrigada ay wala pang ngipin. Tinutubuan pala ang. Kaya kailangan i-mash. Pero minsan mga kabrigada, kukunti lang. Oo, yung mga gulay or mga pagkain na bet po mga kabrigada ng ating mga chikiting. Diyan na po din mga kabrigada papasok yung pagbibigay sa kanila ng karagdagang bitamina. Para po mga kabrigada, syempre hindi tumamlay at mapanatili po mga kabrigada yung nutrisyon na kanilang natatanggap ng katawan upang magpatuloy po mga kabrigada ang development nila. Ay! Yan. Type ko yan. Kaya naman po mga kabrigada, naririyan ho ang ating Yummy Vit Oral Drops. Ay! Type ko yan. Yan, para po mga kabrigada sa mga batang may edad 6 months hanggang 2 years old mga kabrigada. Ay! Type ko Malaking yan. tulong yan mga kabrigada upang masuportahan ang overall development mga kabrigada ng ating mga chikiting. Ay! Yan. Type ko yan. Available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa Carl Andre Drug Store, sa De Chavez Pharmacy mga kabrigada na nag-celebrate ng kanilang 13 years anniversary last November 12. Yan. Good morning po sa De Chavez Pharmacy. Yan. At syempre mga kabrigada sa Mercury Drug, sa South Star Drug, sa Generica, sa The Generics Pharmacy. Meron din po yan mga kabrigada, of course, sa mga lokal na butika na naririyan ho sa inyong mga lugar. Tama! Yan! Ay siya, sige mga kabrigada, diretso na tayo at unang-una muna, magandang umaga sa aking mga makikisig na kasama ngayong umaga, dinihuyan sa ating programa. Yan, unahin na natin sa Attorney Alan Alda. Good morning, sir. Magandang umaga, Brigada Mel. Na-miss ka namin. Aba, parang isang buwan yata tayo. Ay, gano'n? Hindi nagkita. Yan. Si Attorney Benja naman po mga kabrigada. Kasama natin. Attorney Benja, maraming. Magandang umaga po sa... Parang umaga-umaga. Sinimulan natin ng bulahan eh. Na-miss ko po kasi si Atty. Alan. Hindi po kami magkasama simula Miyerkules. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at saka sa nanonood ng live stream natin sa Facebook. Magandang umaga po. Good morning po mga sir. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay regarding po dito sa VAUSI, Violence Against Women and Their Children. Ito po yung Republic Act 9262. Yan. At ngayon, gusto natin ipaalam, ito po mga kabrigada kasi ay in observation pa rin po mga kabrigada. Dito po yan mga kabrigada sa karapatan ba ng mga kababaihan at mga kabataan na inoobserbahan po mga kabrigada ngayong buwan ng Nobyembre. Yan. And with that, simulan natin po ang talakayan. Ano po ba ang ibig sabihin ng VAUSI at bakit po ito ipinasa bilang isang batas? Sige po. Kaya Mamel, bago natin discussin in toro, yung 9262, disclaimer lang po. Apo. Sa lahat po ng gagawin naming example, discussion po namin ay wala po kaming tinutukoy na specific na tao, kundi bilang sagot lang po doon sa tanong na i-raise ngayong umaga. Baka po kasi may similar na Apo. pangyayari or event na kasi ito po yung mga case-based
Tsaka yung mga decision-based po ng mga... Kumbaga, in general. Yan. Yes po. In Tama general po po, lahat ng halimbawa. Sige po. Sa atin po simulan. Ah. Yun, ma'am. Yung VAUSI, VAUSI is yung Violence Against Women and Their Children Act. Ito po ay inilabas noong 2004 at ito po ay ginawa bilang pagkilala ng Estado sa role ng mga kabataan at kababaihan sa nation building, kaya po kailangan maprotektahan ang kanilang safety, health, and security. Yun po yung main reason kung bakit ginawa itong batas na ito. At ito po ay ginawa para maparusahan po yung mga nangyayari pong violence, kumbaga, sa ating pong mga kababaihan at kanilang mga anak na nakapaloob po sa isang relasyon ng maaring mag-asawa, magkasintahan, o kung sino man, basta po mayroong dating or intimate relationship. Oh, how about po sir kung ang relasyon po ay halimbawa magkakilala lang tapos sinaktan ng babae, mapapasok po ba yun sa VAUSI? May nasaktan na babae? Hindi po, ma'am, kasi ang pinaka-core na consideration para pumasok sa provision ng VAUSI is yung dating or intimate relationship. It can be pwede kayong mag-ex-boyfriend, mag-ex-husband and wife, or may mere dating relationship, not technically boyfriend, girlfriend o mag-asawa, but dating relationship will suffice po. Ah, At okay. sa provision pong yun, dahil sinabi pong dating relationship, hindi po ito ibig sabihin ay lalaki at babae lang. Yes, precisely. Sa Ay, ating okay. annotation ngayon. So pag may dating relationship po, open na rin po ito sa mga relasyon na nakapaloob po sa ating mga LGBTQIA+. Okay. Para lang, ma'am, maliwanag po, hindi po siya nag-a-apply sa dalawang lalaki na may Okay. dating relationship. okay. Kasi by the very law po, violence against women and their children. Hindi po ito VAMSI. Okay. Hindi po violence against Against men men and their children. So, yung dalawang babae na may relasyon sakop, pero yung dalawang lalaki na may relasyon, labas po yun sa provision ng ating VAUSI. How about po, kasi sinabi nyo kanina ex, so pwedeng dating kasintahan, dating asawa, so pwede pa din po, sako pa din siya nito. Yes po. Basta po nagkaroon ng dating or intimate relationship. Okay. So, ano po ba yung layunin nitong VAUSI? Parusa po ba iyan? Or protection muna para po doon sa mga biktima? Well, both po ito. Kasi po nakapaloob po sa batas nito na kapag mayroong commission ng VAUSI, mayroong pong kaakibat na kaparusahan, both criminal and civil. At ito po ay deterrent din. Kasi prevention din po dahil po may mekanismo po sa loob po ng ating VAUSI law kung saan nakakahingi po ng proteksyon ang ating mga biktima for further abuse. So meron po dito mga pwedeng ipasok ng mga protection orders. Ay, okay. Opo. And with that, ano po ang napapaloob dito sa batas na ito pagdating po doon sa mga kinikinala nilang mga pang-aabuso? Maraming klase po, ma'am. Kung natatandaan po ng mga tagapakinig natin, na-discuss natin last week yung provisions ng RA 7610. Technically, pareho sila sa mga abuses na pwedeng makumit. Yun nga lang, specific lang po itong VAUSI para sa babae at saka sa kanyang anak o sa mga bata. Unang-una na po dyan, of course, yung physical abuse, yung psychological abuse, emotional abuse, sexual abuse, and economic abuse. Almost halos pareho po sila nung sa 7610 natin. Halos ganun po yan. Ibig sabihin po ba, kasi sabi psychological, emotional, so yung simple po bang pagmumura sa isang babae ay maaaring makapasok sa VAUSI, sir? Pwede po. Kung lalo na po kung halimbawa po ang isang babae makakaranas po ng pagmumura,
kung halimbawa po ito ay makakaapekto sa kanyang psychological well-being at ito po ay mapapatunayan sa pamamagitan po ng isang medical report po ng isang psychologist o isang bihasa. Ito po ay magiging rason po para magkaroon po ng batayan for the application po of violence against women and children with psychological abuse. Psychological abuse sa papasok. Medyo malawak kasi, Ma'am Mel, ang sakop ng batas na to. Kasi pagdating dun sa determination ng psychological or emotional abuse man, napaka-broad po niya eh. Kasi yung mga salita, pwedeng makakasakit sa isang babae, pero dun sa ibang babae, hindi naman. Hindi naman. So, medyo subjective po siya pagdating sa ganong bagay. Kaya po, sabi nga po ng Attorney Alan, kailangan po yung proof o yung psychological examination or evaluation ng biktima para mapatunayan na yung ginawa sa kanya ay konektado sa psychological abuse na nararanasan niya. Oo. Halimbawa, minura, tinakot, kaya naman hindi nakapaghanap ng trabaho. Pwedeng ganoon. Possible po yun. Oo. Kumbaga nagkaroon na siya ng takot tuloy. Oo. Sa mga trauma. bagay, oo. Nagkaroon ng tramo. Mahaba-haba yun. Yan. How about po, pagdating po sa social media, yan, uso-uso are. Kasama din po ba sa VAUSI yung pang-aabuso sa social media o yung tinatawag nating online harassment? Well, sa tingin ko po, pag ito po ay naidugtong natin sa psychological abuse, Yes, tama po. emotional, papasok po Oo. siya. Kasi anything po na makakaapekto po sa psychological, emotional well-being po ng biktima, sinasabi ko nga po, ay maaari po maging basihan for filing of a case for VAUSI. Kasi baka sabihin, hindi naman kita minura, pero sinat naman kita. Sa chat lang naman, hindi naman personal. Medyo masakit-sakit na po ito pagka sa online o social media mo dinaan. Kasi unless otherwise deleted or tinanggal, immortalize po yung nandun eh. Yung Totoo. may i-post, may immortalize siya. So yun nga po, kung may connecta mo siya. And at the same time, kung yun ay papasok dun sa ating cyber crime law, medyo na po yun, mas malala na yung epekto niya. Kasi dalawang kaso na yung pinag-uusapan natin, hindi na lang VAUSI. VAUSI. Apo. Pero pagdating po, halimbawa, kasi ito nangyayari ito di ba, sa social media, lalo nagpo-post. Minsan, nag-post, pwede po ba yun makasama na parang babae sa kapwa babae, nag-away? Tapos, ang content ng post ay about doon sa babae at ang kanyang anak. Kumbaga, sinisiraan. Online. Ipinaw sa social media. Papasok po kaya ito sa ganoon? Sa VAUSI? Depende po kung yung nag-commit, kung yung nag-post po at saka yung kanyang pinatutungkulan ay mayroong dating or intimate relationship. Kasi kung wala po, ito po ay papasok lang siguro sa cyberbullying or sa kung ano man pong iba pang kaso. Pero for purposes po of VAUSI, dapat po ay meron silang dating or intimate relationship. Oo. Paano kung yung nag-post, sir, ay may intimate relationship doon sa asawa ng ipinost? Abay, ang hirap noon. Rimulo na, ma'am, yan. Iba na yan. Interconnectivity. Dadami na mamansangkot dito. Mas lalong, para mas lalong maging komplikado. Gugulo na, ma'am, yan. Oo. Iba na yon, ibang usapan na yun. Hindi na yun under VAUSI. Kung tutusin po, baka po pwede kung halimbawa po yung pong babae na nagpo-post, may relasyon dun sa asawa nung ipinopost niya, ay kung kasabwat o kasangkot. Ating term, kasangkot yung lalaki. Kasi in that case po, yung lalaki, ang perpetrator, kasama po niya in conspiracy, yung pong kanyang babae. Oy. Napaka-komplikado Napaka-komplikado pala talaga, no? Oo, depende sa kung sino ang kasangkot sa posting. Actually, ma'am, yung po, may recent decision ng Supreme Court na ang sinasabi doon is yung infidelity ng lalaki constitutes
psychological abuse. Ah. Under 9262 po. Ay, oo. So, pasok Kapag na yun. opo, papasok po talaga siya pagka ganun. Oh. Recent lang po siya na decision ng Supreme Court. Naku, parang ang hirap sa mga lalaki, are. Kaya po kami ng Atty. Alan, anong ginagawa natin? Bahay, simbahan, IBP. Yan, mga kabrig. may iba pa. Ano? May ano pa? Yung ating mga kasamahan sa ang mga kasangkot natin. sa IGE. Diba? Yan. Kasangkot namin sa inyo. Napaka-very good naman itong dalawang are. Kabrigada, ha, yan po yung sinasabi natin. Yan. Vowsy. Siyempre, hindi lang ito mga kabrigada, yung mga nakikinig for sure, yung mga kababaihan natin na nakikinig ngayong umaga. Pero dapat alam din po ito, lalong-lalo na rin yung mga mister para makaiwas sa mga kabrigada. Mas maigi na sure. O, diba? Pero ito lang po mga kabrigada, sa ganyan po kasi sa relasyon, lalong-lalo na ng mag-asawa, kailangan po mga kabrigada na laging bukas po ang ating isipan. Napakahaba dapat ng PC ng bawat isa. Pero minsan hindi po kasi yan nangyayari. Lalong-lalo na pag may mga sakit ng inaaray. Ganun? Hindi pala alam ng asawa mo, masama ang pakiramdam mo, tapos tinatalakan ka, napakahirap po ng ganoon. Diba? Kaya minsan, nagkakasigawan. Nangyayari naman po talaga yan, yung gulo. Oo, yung normal naman po mga kabrigada na tampuhan sa mga mag-asawa. Kaya naman po mga kabrigada, paalalalaan ho natin ha, panatilihin po natin na malusog yung pangangatawan natin. Yan, ha? Yung ating power cells, wag nyo mga kabrigada ang kalilimutan iyan. Tama! Pero dire-diretso na tayo mga kabrigada. Kanina na itanong natin, yung mga uri ng pang-aabuso na kinikilala po mga kabrigada sa Vowsy. Ang aking sunod na tanong, sir, paano po kung ang inaabuso ay hindi po lalaki? Kung may katumbas po ba na batas para sa kanila? Ay, Uso din ito, sir. Kung lalaki po ang Oo, halimbawa, kung lalaki po ang inabuso. tunay po niyan sa ngayon po ay wala pang yung particular po na sabi nga namin na hanggang parang Benjan Attorney Benjan hanggang justice. Bakit ang babae ba? Kung ako inaabuso, hindi ako magsasalita. Nakakahiya. Pero sa ngayon po kasi wala pa pong particular lang na nangangalaga po sa protection naman ng mga kalalakihan. Wala. Pero sa ating po namang revised penal code, may nando pa rin naman po yung mga batas na nagpumaparusa sa particular acts. Halimbawa, kung kayo sinasaktan, pwedeng physically, pwedeng siyang pumasok sa physical injuries. Kung kayo po ay pinopost sa social media, pwede naman po sa cybercrime. So, doon po sa ibang mga batas na nagpaparusa sa particular acts, doon po siguro papasok. Ang catch lang dyan, Ma'am Mel, kung mapapansin niyo po, wala po tayong nababalitaan na lalaking nagreklamo na siya ay sinaktan o domestically abused. Oo. Kasi yung stigma po ng society natin na lalaki ka tapos ikaw yung sinasaktan, parang hindi magandang. Nawawala yung machismo. Totoo. Yun. Sa kultura po kasi natin dito sa Pilipinas. Oo, dapat lalaki ka, ikaw ay barako. Barako. Oo, yun. Oo, kapag may nabalita siguro niya, hindi ka na barako. Nangyari sa iyo, 'di ba? Nagdidilim ang paningin, sakal-sakal pa. Kaya nagdidilim. Nagdidilim ng paningin. Siguro kasi mga sir, siguro nagkaroon ng Vowsy kasi 'di ba, kapag ang babae ay nanakit sa lalaki, hindi naman ganun kasakitan naman talaga. Pero kapag ang lalaki ang ng sakit sa babae, talagang may latay. Tsaka ma'am, hindi natin pa rin ma-discount sa kultura natin yung ang trato natin sa mga babae at mga bata is fragile. Parang they need protection at all times. Parang ganun po. Tayo mga lalaki, kami pong mga lalaki, given na you can protect yourself. Hindi po ganun yung sa mga babae. Kasi nga, aminin man natin sa umindi, nandun pa din yung disparity between gender po. Parang dun sa bagay lang po na yan. Hindi ko naman generalize. Hindi ko rin sinasabi na mas lamang yung babae sa lalaki, mas lamang ang lalaki sa babae, but that's the culture dito sa atin. Okay. Oo. And with that, halimbawa sir, kung may
victim ng VAUSI, saan po siya dapat na lumapit? Sa barangay ba? Sa pulis? O direkta na po ito sa korte? Well, marami po tayong avenues for that. Of course, meron po tayong pwedeng lapitan sa ating barangay dahil meron pong VAU desk sa ating mga barangay. Okay. Sa pulis po, gano'n din. Meron pong VAU desk sa mga pulis. Okay. Pwede po tayong pumunta sa ating local social welfare office. At ito po mga ito, ang magtutulong po sa atin para po makapag-file ng kaukulang kaso, papunta po naman sa korte. O pagdating sir sa barangay, ano po ba yung papel ng barangay? Ang barangay po kasi lagi naman sa lahat ng sa maraming pagkakataon, ang barangay po kasi ang first line of defense. Opo. Sila po agad yung madali mong matatakbuhan, madali mong mapupuntahan. Base po dyan, sabi nga po natin kanina, ang 9262 po is not only punishment. Two-tiered po siya parang punishment and protection na sabay gumugulong. Kasi po, pagdating po sa barangay, you can ask for protection order, kung yun man yun dapat. You can file a formal complaint. The barangay or the VAUSI officer ng barangay, pwede kang samahan para makapag-execute ka ng salaysay para sa pagkakaso. And ang kabila po nun, kaya barangay yung immediate kasi since ito po ay domestic issue, pamilyang issue. Usually po pagka hindi naman malala yung nangyayari at kaya nilang pag-usapan, na-mediate ng barangay, yun po yung nagiging function mainly ng barangay pagdating po sa VAUSI. Magkakaroon muna ng mediation sa barangay. Well, Sometimes po. pero sa general rule po kasi, pag case po kasi ng VAUSI, bawal po ang mediation. Kung ano po yung bawal ang mediation. So, hindi mo pwedeng ipuwersa na sabihin, hindi, kailangan muna natin i-mediate. Hindi po. Ang magiging role po ng barangay kasi is, kasi ito naman, kung mismong party sa magdadala sa barangay Yes, for the issue na sila pag-aisin, wala po problema doon. As nung ating po na-discuss dati, na kahit ano naman, pwede nating dalhin sa barangay. Pero in this case po, pag VAUSI, mediation is not a requirement. Hindi po mandatory unless the parties themselves na lang po ang may gusto. Kasi pwede po kayo mag-file ng kaso ng VAUSI without passing through barangay conciliation. Dahil hindi po siya mandatory. So ibig sabihin pag nadating sa barangay, protection na dapat. Sir? Depende po sa gusto noong lalapit. Okay. Kung humingi na po siya ng protection order, wala na po magagawa ang barangay. Tama po. Kailangan po niya ibigay yon. Lalo kung pangita po ang grounds. Pero kung halimbawa po lumapit ay yung biktima, sabi niya, gusto niyo makipag-usap, pwede rin naman po. Okay. And kanina nabanggit na natin itong barangay protection order. Ano po ba ito, sir? At paano po yan na nakukuha ng isang biktima ng VAUSI? Galing. Parang on cue yung barangay protection order po, kung sino man yung biktima ng VAUSI, pwede po siyang lumapit sa barangay para humingi ng protection order. Ito po ay may form na pinipilapan sa barangay. Kung hindi man sapat yung form, pwede pong mag-execute ng salaysay o yung sinulat na salaysay and ipapanotarize. And yung barangay protection order po ay may bisa sa loob ng 15 araw simula sa pagkaka-issue. Yun po. Barangay protection order in the sense na si abusive partner o yung nag-commit ng any kind of abuse under VAUSI po is hindi siya palalapitin, hindi siya pwedeng makipag-usap, makisalamuha doon sa babae at yung immediate kung kasama yung mga anak. Hindi po, pagbabawalan po siya doon. Hindi po niya pwedeng lapitan, kausapin, or in any form po, pagka po naka-specify naman doon sa barangay protection order natin. So in that case po, magkasama sila sa bahay, paalisin po muna yung lalaki. At within 15 days po, hindi po siya pwedeng lumapit po doon po sa kanyang pamilya, lalo po sa asawa, kung na-issue po yung barangay protection order. May requirements po ba ito? Wala naman.
requirements po na Oo. kailangan po yung nagreklamo. Oo. Hindi, yun na po mismo kanyang reklamo ang requirement. Ang requirement. Opo. At Basta na- siya may reklamo. Oo. Hindi naman kailangan na may pasa po ako, sinaktan po ako, hindi ganoon. Hindi ma'am, saka ma'am, hindi po to pwedeng tanggihan eh. Oh, okay. Kapag hiningi talaga ng Unless, of course. Unless talaga pong wala namang basihan. Wala naman talagang basehan. Oo. Napapatunayan mo walang basihan. Oo. Pwede po ba itong i-renew? After 15 days, pwede bang i-renew, sir, ang barangay protection order? Eh, tingin ko ma'am, although wala naman pong sinabi na bawal, ano po. Walang sinabi yung batas na bawal. Ang may tatlo po kasing klase ng protection order, ano po, para lang po sa kaalaman ng lahat. Yan po yung BPO, yung Barangay Protection Order, yung TPO, yung Temporary Protection Order na galing sa korte, and then yung Permanent Protection Order. Yun po yung as in nandun na talaga. So I don't think mas parang hindi impractical na po kung i-renew mo nang i-renew lang. Parang ano po you might as well go to court para po makapag-issue na ang court talaga nung pangmatagalang remedyo at protection doon sa biktima. Yung 15 days po kasi ibinigay yon para kasi kung kayo ay desidido talaga na bigyan ng protection yung sarili. Yung 15 days po ay enough for the victim to file a case in court. Kasi mabilis din naman po pagpa-file niyan sa korte ng vowsy case. So, yung 15 days, pag nag-lapse, kung halimbawa nasa court na, hihingi naman po sa korte ng temporary protection order. Para po pag lumipas po yung 15 days sa barangay protection order, meron naman pong bagong protection order na ang korte naman po nagbigay. During the intervening period po, panahon na naghihiring. Yan. Pero, sabi nga po, wala rin namang prohibition ko i-extend. Halimbawa po, hindi pa po nakapag-file agad. Sa tingin ko po, pwede ko magbigay ng another 15 days. Pero siguro pag after another 15 days, sa tingin ko lang po, personal, baka hindi na po bigyan ng barangay kasi desidido ka ba or hindi? Kasi baka mamaya Indecisive pala. Indecisive. Kung desidido ka, i-file mo. Kung hindi, patawarin mo na lang. How about sa loob ng 15 days ay hindi nasunod yung protection order? Ibang kaso na po ulit yun. Yung may violation na ng VAUSI. Ano po, di ba? Kaya nagkaroon ng BPO dahil na-violate mo yung provision ng VAUSI. Kapag hindi mo sinunod yung protection order, another case po yun. Aba, ang dami mo namang Yes po. kasong haharapin Panibagong action po uli yun. And para lang po sa kaalaman ng lahat, ano po, yun pong temporary protection order is effective for 30 days unless extended by the court. It need be, pwede po siyang i-extend ng court and the court has the leeway to extend kung ano man po, kung gaano man katagal yung temporary protection order. Sa barangay protection order, sir, sakop ba nito yung communication? Halimbawa, chat, messaging, sa online. Sakop ba nun, sir? Yes I po. believe, Masasakop. Oo. So, Kasi po, bawal talagang halimbawa- communication. Opo, kasi baka mamaya through text naman ng threats. So, yun po ang piniprevent po kasi. Yun yung protection na ibinibigay po. Pero halimbawa, sir, sa gitna ng in effect na implementation ng barangay protection order, ay nagkaayos yung dalawa. Paano po yun? Wala na. Hindi peaceful. Wala Merry na. Christmas na po yun. Merry Christmas na. Ay para naman po sa para naman yung mga taga-barangay naman hindi naaabala ng. Alam niyo po yun. Totoo. Sabi nga po ng mga kasangkot namin sa SLR, i-devote natin yung time natin sa mas kapakipakinabang na bagay. So kung kayo na may nagkaayos na, might as well inform naman the barangay na okay na kayo para naman hindi pending o parang nakahanger yung usapin regarding dun sa BPO na binigay sa'yo at saka yung record sa barangay. Oo, Para minsan lang kasi na nakakarating na lang sa barangay ng chismis, ay okay na! Oo, okay na si Maring ganito, si Maring ganyan. Wala nang formal, hindi na nagpakita sa barangay. Pagkatapos ng lahat-lahat. Ayan. Po. So yan po mga kabrigada ha. Yung mga katanungan ninyo, keep it coming lang po kung may mga katanungan kayo. Dito po yan sa ating usapin ngayong umaga. At bago po mamaya, bago matapos ang ating programa, bibigyan po natin yan ng daan. Pero yan nga po mga kabrigada, Barangay Protection Order.
Yan. Oo, yan po mga kabrigada ay nakapaloob. Mamaya may katanungan pa tayo actually na kasi itong wino-worry lang lahat ng mga nagiging biktima ng VAUSI. Pag kumuha ba ng barangay protection order, may gastos ba? May bayad ba yan? Oo, yung pagkuha ng barangay protection order. Yan naman po mga kabrigada ang ating sasagutin. Pero sa ngayon po muna, huwag niyong kalimutan mga kabrigada ang pag-inom ng inyong Power Cells Herbal Capsule ngayong umaga po ng Sabado. Nang sa gayon naman po mga kabrigada ay mapanatili po nating malakas ang ating resistensya. Power Cells Herbal Capsule, tulugan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada! Nagbabalik tayo sa ating programa alas 8:45 na ng umaga. At bago ang lahat mga kabrigada, ito lang po muna, pauna. Oo. Alam mo ba na kapag kulang po mga kabrigada sa enerhiya ang isang bata, nahihirapan po siyang mag-focus po sa klase. At kapag hirap po siyang mag-focus, naaapektuhan po mga kabrigada ang kanyang grades. Malaking tulong po mga kabrigada ang araw-araw na pagpapainom sa kanya ng ating Yummy Vit ES3 syrup with zinc mga kabrigada ha. May lysine at taurine, suporta po sa tamang paglaki at pagpapalakas po ng kanilang katawan. Habang meron din po yan mga kabrigada ang vitamin B1, B6 at B12 na nagbibigay naman po mga kabrigada ng dagdag na enerhiya para sa mas masiglang umaga sa paaralan. Plus, ang dami naman itong plus, may essential nutrients din para po mga kabrigada doon po sa CGF. Ibig sabihin mga kabrigada, yung chlorella growth factor at yung zinc. Nako, Yummy Vit ES3 syrup with zinc, pamana ng kalusugan. Available po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa The Generics Pharmacy, Generica, Southstar Drug, Mercury Drug mga kabrigada sa Carl Andre Drug Store. At sa mga lokal na parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Available din po yan mga kabrigada online sa pamamagitan po yan ng Shopee at ng Lazada at ng Brigada Shop. Type ko yan. Diretso tayo mga kabrigada sa ating usapin. Kasama po mga kabrigada sina Attorney Benjan Maralit at Attorney Alan Alda. Wala ho mga kabrigada sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Ang ating nabitin na tanong kanina, pinag-usapan natin mga kabrigada yung Barangay Protection Order. Ang tanong, may bayad po bang pagkuha ng Barangay Protection Order? Wala pong bayad ang pagkuha po ng Barangay Protection Order. Unless po ang barangay may resolution na for the exaction of a fee. Pero generally po, yan po ay wala. Libre. Libre po yun. Opo. Kapag po napatotohanan na mayroong paglabag sa VAUSI, ano po ang maaring parusa na kaharapin? Medyo mabigat ma'am to kasi depende po kung anong provision, specifically section 5 po ng doon po kasi naka-specify yung mga abuses under 9262. Ang penalty po nito is nagre-range from 1 month and 1 day to 20 years imprisonment. Ganoon po kalala ito. Wala. Depende po kung emotional, psychological, economic, sexual abuse or psychological yun. Pero wala po itong wala pong piyansa. Meron po. Meron po. At saka hindi naman mamel ibig sabihin na nakapagpiyansa tapos na yung kaso. Karapatan lang yun talaga ng bawat akusado kapag pwede kang magpiyansa. Ganun po yun. Bukod po sa kulong na maari po magsimula 1 month hanggang 20 years, meron po ring fine na binabayaran, minsan po from 100,000 to 300,000. And other than that, depende pa po kung may other civil liabilities pa na maaaring i-adjudge po sa mga naging akusado o sa mga gumawa nito. Kasi kung lalagyan pa rin po ng mga moral damages, exemplary damages, so nadami po. Tataas pa sa 300,000. Yes ma'am. Saka yung support po, halimbawa po, bukod sa fine, imprisonment, damages, halimbawa may bata sangkot kasama dun sa kaso yung bata kasi violence against women and children nga ito. Kung support yung pinag-uusapan natin, ikaw maliban dun sa mga pinapagawa sa iyo, pinapabayaran is pwede ka pang i-require ng court na magbigay ng regular support dun sa bata hanggat
dapat siyang suportahan. Tanong ko lang, sir, paano kung hindi afford na mabayadan? Eh, yun pong, at tandaan niyo po sa atin sa support, nung tayo po yung nag-discuss dati, commensurate po kasi ang support sa kakayanan. So, titingnan po ng korte, halimbawa po, nag-adjust siya ng support, titingnan po kung anong kakayanan mo. Although maglalagay na po ang korte ng value o consideration for the support. Ngayon, kung hindi mo kaya personally for now, titingnan po kung kayo may properties na sasagot po doon sa pang-suporta. Pero hindi naman po kayo pepersahin pag talagang hindi po kaya. Hindi Kasi wala kaya. pong other means. Pero hahanap po ang korte ng paraan para matupad niyo Masatisfy. yung inyong obligasyon na kanyang itinalaga. Ganun pala yun. Oo. Paano naman po tumutulong ang PNP and PNP Women and Children Protection Desk sa ganitong mga kaso? Yeah, unang-una ma'am, nabanggit nga po namin kanina, bukod sa barangay po, mayroon tayong PNP, yung women's desk natin. Opo. Pagka po ang isang biktima, halimbawa, choice niya na unang lumapit o tumawag sa women's desk, pwede pong yung responde po nila, let's say, na abutan na nasa Sinasaktan. akto ng pananakit, ng pang-aabuso, pwede pong maarestuhin ng kapulisan natin yung taong lumalabag dito sa VAUSI. And sila din po yung nagfa-facilitate kung paano, nag-guide sa complainant para makapag-execute ng kanyang sinumpaang salaysay na gagamitin naman sa pagpa-file ng mga pulis ng kaso laban dun sa suspect o akusado. Ganun po Okay. Pwede ba kaya, sir, na halimbawa kapitbahay, nakita na sinasaktan yung kanyang kumare, pwede bang ako ang dumulog? Opo. Yes, ma'am. Pwede Oo, po. pwedeng ganoon. Any concerned citizen, pwede. Kahit hindi po siya yung biktima mismo. Basta concerned citizen, pwede po i-report yan. Oo, lalo na kung hindi act talagang ginagawa, Opo. At ganun din po, yung ating po mga kapulisan, ito po ito may mga training na ina-undergo, seminars, para po, lalo po sa mga protection desks natin, para makapag-extend po na kanilang serbisyo. And ganun din po, sila po ay mayroong mga kasunduan, lalo sa ibang ahensya ng gobyerno, tulad po na social welfare, na kung saan, pag may mga ganitong report na sa kanila, i-refer po nila to a social welfare person para po din ma-assess ng kasi sila po ang bihasa sa ganitong mga pangyayari. So, ibig sabihin, sir, bukod sa barangay, sa police, halimbawa, ang CSWDO ay nandidiyan din. Oo. At may mga iba pa bang mga NGOs na maaari pong lapitan ng mga biktima po ng VAUSI? Halimbawa, kailangan po nila ng, wala akong matirahan. Yun lang na bahay na yun Oo, na tinitirahan ko kasama yung nananakit sa akin. Yes, ma'am, meron po. Dito po sa atin, ang isa pong alam ko dito sa Rosario is yung safe haven. Ang kinikater po nilang clients ay of course victims ng abuses, yung domestic abuses. Wala naman po silang pinipili. Bata, matanda, kinukupkup po nila basta may kinalaman yan sa pang-aabuso. Not hindi lang po VAUSI ha. Opo. Yung may kinukupkup po nila yung mga kababaihan at mga bata na nagiging biktima ng pang-aabuso in whatever form. Hindi lang po sa VAUSI. Meron po. May mga organization din po tayo na nagsusulong ng batas na ito para po maprotektahan yung mga kababaihan at mga kabataan. So meron. Marami Maraming mga ahensya, maraming mga NGOs na pwedeng lapitan. Oo, ng mga victim ng VAUSI. Oo, para kahit papaano ay kumbaga may masumbungan. May makatulong po sa kanilang sitwasyon. Yan. And with that, sir, tatanong ko na lang din, paano po natin maiiwasan yung mga kaso ng VAUSI sa ating community? Well, information dissemination, number one.
Kasi po yung pag-iwas ko po kasi sa cases of vowsy is more of a kung paano mo tuturuan din yung mga tao na syempre yung lagi namin sinasabi, hindi ka makaapak sa karapatan ng iba. Okay, ganun po eh. Tsaka ito po kalimitan po domestic po ito yung issue. So sa family. So depende po sa paano po ba pinalaki yung tatay. Paano po ba pinalaki yung lalaki, di ba? So isa po 'yon. It's a root cause. Now, sa tingin ko it's not more of maiwasan ng vowsy. It's more of how you address it. Pag may pangyayari ng ganun, ano po ang gagawin? Kasi hindi po may mangyayaring vowsy for sure. Tama po yun. Pero yung natin, how do you address it? At nandito po nga yung ating mga agencies at nagkaroon po tayo ng mga procedures para po at least ma-address yung po mga pangyayari ng vowsy. Opo. One more thing pa, ma'am, is awareness po. Awareness. Sabi nga po ni Atty. Alan, saka alam naman po na natin yun na hindi talaga mawawala to eh. Kaya nga lang po, sa current setting natin, kaya po na banggit ko yung awareness kasi may mga babae pa din po, may mga kababayan tayo, mga kabataan na nagagawa na ng abuses pero they themselves did not know that they are being abused. So awareness po dapat talaga. Yun nga po, information dissemination, maging active po tayo, hindi lang sa social media kundi pati sa mga programa ng barangay. Kasi po, bawat barangay naman lagi silang may seminar, symposium, especially now na sa barangay po active ang women's, yung mga solo parents, active po ang youth. So dapat po umattend sila at makisangkot sa mga programa ng barangay para po hindi maiwasan kundi maproteksyonan ng kanilang mga sarili. Oo. Pero kasi 'di ba, attorney, there is a thin line between yung pagtatalo ng mag-asawa. Kasi minsan hindi naman naiiwasan 'yon sa loob ng bahay na nagtatalo talaga yung mag-asawa. Pero paano ba masasabi na abuso na pala ito? Well, unang-una po, kung yung ginagawa ng lalaki may tendency na ma-degrade na yung pagkatao ng partner niya. Yung pag-aaway po normal yun eh. Sasagutan kayo o tumataas ang boses nyo. Pero kapag yung way ng wala naman dapat pag-awayan pero parang hindi nakatanggap-tanggap yung sinasabi ng lalaki doon sa kanyang asawa o kinakasama o karelasyon na may tendency na nga na ma-degrade na or mapababa or tawag dito ipahiya na yung isang tao, then papasok na po yun as abuse. Well, siguro pati sa frequency. Yan. Ano ba kalimit ito? Oo, kung araw-araw na laang. Aba, ibang usapan na yun. Kamumulat-mulat lang. Kakagising lang. Yun na agad hindi ang pa ginawa. nakakapagkape. Yun ang ilalmusal. Oo, di ba? So, yan po mga kabrigada ha, paalala ho natin. Lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. Sabi nga ni na Attorney Benjan at Attorney Alan, maging aware tayo. Lalong-lalo na sa mga sitwasyon natin. Kung medyo, nakagrabe na kaya, baka naman kasi minsan sa ating mga kababaihan din minsan eh. Masyado bagang balat sibuyas din. Na minsan ako mga kabrigada, hindi pero may mga babae kasing ganito talaga, na bukod sa balat sibuyas, nadagdag pa ng kwento. Diga? Pero nang ganoon, hindi naman ginawa sa kanya, pero nung nakipagkwentuhan na sa kanyang kumari, ay nadagdag na. Hindi natin alam kung bakit nangyayari yung mga ganyan. Pero sa ganitong mga kabrigada, sa usapin, lalong-lalo na kasi it is between a wife and a husband, di ba? So, sana ay simulan natin. Simulan natin mga kabrigada. yung suking yung nagtatanong na ulit, sir. Uy, na-miss ko yan. Yun mga kabrigada, na kailangan ng unawain yung bawat isa. Nang sa ganun po mga kabrigada, ay hindi na magkaroon pa ng pag-aabuso. Doon po mga kabrigada sa mga mag-asawa.
Yan, ha? Kaya naman mga kabrigada, ha, palagi nating ipinapaalala sa inyo. Napaka-importante po ng relasyon ng bawat mag-asawa. Yan. Paalala po yan, wala ho sa ating Power Cells Herbal Capsule, tudo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa. Uy, alam nyo ba mga kabrigada, lahat ng pagkain ay kompleto po sa sustansya. Oo, ay hindi mali pala. Hindi lahat ng pagkain, ano ba naman Brigada Mel? Hindi lahat po ng pagkain ay kompleto po sa sustansya. Kaya may tinatawag po tayo mga kabrigada na food fortification o ang pagdagdag po mga kabrigada ng vitamins at minerals sa mga basic na pagkain tulad po yan mga kabrigada ng bigas, ng tinapay, minsan po mga kabrigada mga mantika din. Diba? Simple pero malaking tulong po iyan para po maiwasan ang kakulangan, lalong-lalo na po mga kabrigada doon sa iron, sa vitamin A, sa iodine mga kabrigada na madalas po problema po yan sa mga kabataan. Kaya sa ating mga teens dyan, maging mindful sa kinakain at piliin po mga kabrigada ang mga pagkain na may dagdag na nutrisyon. Para po mga kabrigada sa extrang support naman, nandiyan dyan po ang ating Standout ES4 Multivitamins Capsule. Ang Standout po kasi mga kabrigada ay meron huyang calcium, meron huyang B vitamins, iron at iba pa po mga kabrigada na nutrisyon na makakatulong po sa growing bodies ng ating mga teens. Yan. Standout ES4 Multivitamins Capsule. Support your teens to stand out. Available po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Katulad po mga kabrigada ng South Star Drug, Mercury Drug, Generica, The Generics Pharmacy mga kabrigada at ng Carl Andre Drug Store. Type ko yan. Sige, dire-diretso na po tayo mga kabrigada sa ating usapin. Kasama pa rin natin mga kabrigada sina Attorney Benjan at si Attorney Alan mula ho sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Yan, pinag-usapan natin mga kabrigada, pinag-uusapan natin ang regarding po mga kabrigada sa VAUC. Yan. Ngayon, napag-usapan na natin yung Barangay Protection Order, napag-usapan natin yung mga papel ng PNP, ng mga NGOs para po mapangalagaan ang karapatan ng mga kababaihan at ng mga kabataan. Pero ang tanong, ano po ang dapat gawin ng isang babae kapag natakot siyang magsumbong? Well, ako po kailangan magkaroon siya ng lakas ng loob. Tsaka siguro dito po papasok siguro yung kanino ba siya nagtitiwala. Para may katulong siya, mag-push sa kanya with regards po kung sa pagrereklamo o pagre-report ito. Kasi kailangan po niyang, sa tingin ko, kung talaga decidido siya, i-report niya. Kasi if not, well, baka lumala yung sitwasyon. Tsaka ma'am, ang ano po kasi dito, siguro dapat alisin na nung mga kababayan natin, ng mga babae at mga kabataan na huwag tayong maging solely dependent dun sa ating partner. Kasi minsan po kaya hindi nagsusumbong yung ibang babae kasi pag kinasuhan niya yung kanyang kinakasama o yung asawa niya na siya lang ang bumubuhay sa kanila, wala na magsusuporta sa kanya. So, siguro tanggalin na po natin yun. Kasi madami naman po tayong pwedeng lapitan. Sabi nga po namin kanina, may mga NGOs po, may mga organization na malalapitan para kupkupin yung mga nagiging biktima ng pang-aabuso, especially yung pagdating po sa VAUC. So, ibig sabihin, attorney, kung gusto talaga ng isang biktima ng VAUC na mag-prosper yung kaso niya doon sa kanyang inirereklamo, kailangan matatag talaga yung loob niya at malakas ang loob niya. Tama po. Na ituloy yung kaso. Tama po. 'Di ba? Kasi kung siya pa lang ay mahina, katulad itong susunod kong tanong, paano po pag marupok? yung nagko-complain, sa gitna ng kaso, ay pinatawad niya. Pwede po bang bawiin yung kaso? Anytime naman po, pwede po. Basta kasi hindi pa rin naman po natin inaalis na yung usaping ito ay tungkol sa pagiging pagsasama ng mag-asawa o para sa ikabubuti ng pamilya. Na unang-unang pinoprotektahan po ng batas natin yung sanctity niyan. Ano po? So kung halimbawa po nagkasundo sila, there are ways naman po
para matigil yung kaso, ma-dismiss yung kaso, especially nga kapag nagkaayos na yung mag-asawa. Kung halimbawa naman po ang pinag-uusapan natin ay support sa mga bata, halimbawa nagkaroon sila ng compromise agreement regarding support din, pwede pong matapos yan. Ang medyo medyo malabo lang po kasi pagdating po sa psychological abuse, ang pinoprotektahan natin ay yung long-term effect nito. Although matigil man yung kaso, hindi din walang hard and fast rule kung paano mo papatyasan o tatapalan yung naging lamat na nung psychological abuse na natamo nung biktima. Oo nga. Yun po yan. And kapag ganito po ba, halimbawa, nagkaayos, binawi yung kaso, pwede ba ulit yun isampa? Well, medyo mag-aalangan po ako kung pwedeng isampa for that same particular act. Pero kung halimbawa gumawa po ng panibago, pwede po ulit kayo mag-isampa. Or continuing po. Yes. Yung continuing yung diba, pinatawad mo na sa dati tapos inuulit lang. Pwede po yan. Pwede ulit. Pwede po ulit. Pero not for the same act po. Let's say, nasaktan ka, nagkaso ka, na-dismiss yung kaso, nagkasundo kayo, and then subsequently, meron na naman kayong hindi pagkakaintindihan, tapos gusto mong buhayin ulit yung kaso, hindi na po yun nagagawa. Hindi pwede. Mahihirapan na po yun. Depende po sa level, hindi ko po generalize kasi kung halimbawa naman kasi yung kaso ay natapos sa prosecutor's office pa lang, pwede siyang i-refile. Kung yan ay sa court na natapos, na-dismiss na sa court, after arraignment, hindi na po pwedeng i-refile yan. Okay. Oo. Kanina napag-usapan natin yung sa mga kababaihan. Pero pagdating po sa bata, ano po ang karapatan ng isang bata na biktima po ng VAUSI? Of course, protection. Protection pa rin. Nandun na naman po eh. Kaya nga po, meron pong support na ibinibigay po na, halimbawa, nag-file po ng VAUSI case. During the pendency po of the case, syempre, sabihin nung biktima, ba't pa ako magbibigay ng suporta? Kaya ako nung may kinasuhan nyo. Hindi po, tuloy pa rin yung binibigay ng suporta. Dire-diretso po iyon. At part po yun pati na ang magiging order ng korte. May support during the pendency. At kung matapos po ang kaso, meron pa rin pong ibibigay na support po doon sa mga bata. Hindi lang po sa kahit pati po sa asawa, meron pa rin po yun. Okay. And with that, sir, ito, panghuling nating katanungan ngayong umaga. Sana. Baka may tanong din yung ating mga kabrigada eh. So, ano po ang inyong mensahe sa mga kababaihang patuloy pong nakakaranas ng pang-aabuso, ngunit po nananatiling tahimik? Well, po yan. Sabi ko nga, kailangan po kayo maging malakas ang loob, magpakatatag, at saka kuha po kayong lakas ang loob. Maghanap po kayo ng pagkakatiwalaan na maaaring makatulong sa inyo sa pag-file kung gusto niyo talaga. Ang akin po kasi dyan, it's kalimitan po dyan family issue. Issue. If you can still, more of po ako sa pag-aayos Kung kaya pa, well and good. Pero pag talaga pong hindi, stand up and speak. Kasi nasa inyo rin po kayo rin po yung kawawa in the end. Ganun. Attorney Ben? Siguro po isipin nila yung kung hindi sila, of course, kung hindi na talaga maaayos kung hindi nila ipupush o hindi sila magiging matatag o matibay, isipin po nila ano yung sunod na pwedeng mangyari. Baka kasi mamaya mas malala yung mangyari. Especially kung may involved na anak. Halimbawa ngayon, sinasaktan yung anak mo, wala kang ginagawa. Let's say yung lalaki, pagkakalasing, pagkakauwi, sinasaktan kayo pareho. Paano kung minsan pag-uwi, lasing, hindi lang pananakit na yung magawa? Kasi iba-iba po yung especially kapag under the influence of liquor, may nagagawang hindi dapat mangyari. So kung hindi mo siya re-remedyohan at the outset, baka mamaya mas malalang problema yung ating kakaharapin. So kailangan po nilang isipin yung to think
ahead of time para po maiwasan natin yung ganito. And at the same time po, huwag tayong matakot kasi yung pagdating sa pagpoprotekta sa mga babae at mga bata, interlocking na po ang services na ipinoprovide ng batas, ng gobyerno, ng NGO. So, ano na po yan magsasama-sama na. So, hindi mo yung mga apprehensions mo pwede nang masagutan ng mga concerned entities na yun. Kailangan nyo lamang magtanong. Yes, precisely. Yun. At kung gusto nyong magtanong mga kabrigada, nako, yan po mga kabrigadang office ng ng IBP dyan ho yan sa Palyukan. Yan, libre po ang kanilang consultation sa kanila. Every Friday po, sir? Yes pa. Opo. Alauna po. Alauna. Ng hapon. Kaya yung mga gustong magtanong, lalong-lalo na kung naisipan ninyo na matagal na akong inaabuso. Kailangan ko nang magsalita para sa sarili ko, para sa mga anak ko. Yan po, mga kabrigada. Pwede po kayo. Pwede din po dito sa ating estasyon. Oo. And nakapaloob po, mga kabrigada. Dito po yan sa violence against women and their children, mga kabrigada, na yung anonymity. Ibig sabihin, hindi isa sa publiko ang iyong pangalan. 'Di ba? That is for the protection of you and your children. Ay, ayun nga pala, Ma'am Mel. Nasa ilalim din po ng 9262 na lahat ng proceedings na may kinalaman sa violation ng 9262 ng bawsi natin, tungkol man yan sa babae o dun sa anak niya o sa mga bata, is strictly confidential po yan. Opo. Kaya po wala silang dapat ikatakot. Oo. Yun. Kaya sa mga kababaihan dyan, mag-isip-isip kayo kung kayo po ay nakakaranas ng pang-aabuso. Yan. Sige, baka may dagdag pa po kayong gustong ipaabot, Attorney Alan, Attorney Ben? Siguro po, ibabati na lang ako. Oo, sige po. Pero may nagtatanong. Yeah, sige po. I-entertain po natin yan. Isa, special na tanong. Oo, na-miss natin na rin. Na nagtatanong. Paano daw po paglalaki ang inaabuso ng asawa? Galing po yan kay Sir Jairo Garcia. Kuyang Tony Sir, you're not listening. You go back to 2 minutes. You go back. Atin po imbitahan niya, pa siya naman po umupo dito. Sino naman po magtatanong sa kanya. Tinatawagan po namin ang attention at shout out kay Attorney Jairo Garcia. Please, next week, baka pwedeng ikaw naman dito. Kami naman ang magtatanong. Parang namali yung pagtatanong ni Atty. Sabi nga po namin kanina, ulitin po, pag ang lalaki po inaabuso, hindi po siya papasok po dito sa violence against women and their children. Pag tayo nabuso, iiyak na lang tayo. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Iiyak na lang. Iinom. Magpapalamig na lang ng ulo. Tama. Ganon, diba? Jairo, iinom na lang natin yung pang-aabuso tayo. Kung nakakaranas ka man. mukhang napulutan ng kapat. Ano dito? Sige po, baka may gusto kayong batiin mga sir. Una po sa lahat ay sa amin po presidente, Attorney Dindo, na na-miss po namin dahil hindi po namin kasama simula Wednesday. Amin pong secretary, si Tina, na ngayon daw po inaabuso dahil naglalaba. Kaya hindi pa abuso, Maring Tina, yan ay pagmamahal mo kay Paring Junri. Okay. Ang namimiss po namin si Attorney Joel. Ayan, hindi na po yan. nagpakita dito, Attorney Joel Chansa, we miss you. Hindi tayo nagkita kagabi ha. Wala akong pagsasabihan. Sa pong misis kay Ana, saka sa dalawa po anak kay Anton at si Allen. At sa lahat po na nakakakilala, lalahatin ko na po kayo. Ang dami po kasi. Thank you po. Attorney Ben. Ayan, announcement lang po muna. Para po dun sa programa natin dito sa Brigada tuwing Sabado, 8 ng umaga hanggang 9:20, mga kapatid namin sa profesyon na member ng IBP Batangas Chapter, tinatawagan po namin kayo. We need volunteers, please. And coordinate with Ma'am Tina po. Anyway, kakailanganin din po ninyo ito para sa ating compliance sa ating ULAS. Ano po? Para under negotiation. Under negotiation po. Accreditation. Ang accreditation nito. So, please po, we need volunteers and
doon po sa nabanggit ni Mamel kanina, mayroon po kaming IBP Legal Aid every Friday sa amin pong building sa likod ng SM, Palyocan West. And pwede po kayong pumunta from Monday to Friday actually. Ni-utilize lang namin yung Monday to Thursday para po doon sa mga client na i-schedule for Friday. Kasi po, pag walk-in during Friday, may mga nauuna po kasi. Kaya, so, pwede po kayong pumunta doon. And, announcement po, sa darating po na December 5, 2025 ay idadaos ang Christmas party ng IBP Batangas chapter at ng Lipa Lawyers League. Sa Lipa po ito gaganapin. At sa akin pong mga babatiin, sa akin pong magandang asawa, mami, sa akin pong mga anak, si Ellie at saka si Say, nanonood na naman kayo ng TV, alam ko. At sa members po ng Bawan San Pascual Batangas Eagles Club na magkakaroon po kami ng bloodletting activity this coming November 30 at Walter Mart po. Sa mga interesado pong mag-donate, please punta po kayo from 8 to 4 ng hapon po yan sa Walter Mart. And pagbati po sa aming club president, kay Kuya Angel na also incoming Calabarzon Regional Governor. Wow. Ayun po. At sa lahat po ng nakikinig, nanonood, Merry Christmas. May hanggang December pa tayo, attorney. Nauna na ako. At siya, sige po mga kabrigada ha, sa mga oras ito, syempre, papaalala ko pa din mga kabrigadang pagpapanatili ng magandang pangangatawan. Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.